Simulan po muna natin sa ating latest satellite imagery kung saan mapapansin nga po natin itong ating low pressure area o yung dating si Bagyong Wilma. Kahapon nga po ay nag-downgrade na o mas humina bilang isang low pressure area lamang yung bagyo. Ngunit sa ngayon nakakaapekto pa rin po ito sa bahagi ng Mimaropa area, specifically sa may Palawan, Mindoro provinces, pati na rin po sa may Marinduque. At ito po ay nasa layong 200 kilometers east-southeast ng Puerto Princesa City, Palawan. Sa ngayon, hindi na natin ito inaasahan na mag-develop muli bilang isang bagyo. Sa halip, ay nakikita natin na ito po'y magdi-dissipate na lamang sa loob ng ating area of responsibility o malulusaw ng tuluyan. Ngunit sa ngayon nga po ay posible pa rin po itong magdala ng mga flash floods at landslides, kaya't doble ingat po sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Mimaropa. Aside po dito sa ating low pressure area, ito naman pong shear line o yung linya kung saan nagsasalubong yung hanging amihan at yung easterlies ay magdadala po ng makulimlim na panahon. Meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi din ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, and also sa may Calabarzon. So katamtaman hanggang malalakas po yung ating mga pag-ulan dyan. And pinakamalalakas nga po yung ating mga pag-ulan dito po sa may Cagayan at Isabela. Other parts naman po ng Luzon area ay apektado ng amihan. Kaya't ngayon na sisimula na nga po nating maramdaman yung simoy ng amihan o yung simoy ng Pasko, mas bumababa na din po yung ating mga temperatura. Specifically po dito sa may areas ng Ilocos Region and parts din po dito sa Metro Manila and the rest of Central Luzon. At mapapansin din po natin, wala po tayo masyadong mga makakapal na kaulapan dito sa Visayas and Mindanao. So expect po natin generally fair weather conditions po tayo, although mataas po yung tsansa ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. At sa next 1 to 2 weeks, so inaasahan nga po natin na wala pang mabubuo na kahit anumang sama ng panahon. At sana nga po ay magtuloy-tuloy po ito hanggang sa bagong taon. Ito naman po yung ating inaasahan na lagay ng panahon. Bukas, magpapatuloy pa rin po yung epekto ng shear line, kaya't meron pa rin po tayong mga pag-ulan sa eastern sections ng Luzon from Cagayan Valley, Cordilleras, down towards Quezon Province. And other parts naman po ng Luzon area, specifically sa may Batanes, ay magkakaroon po sila ng makulimlim na panahon na may mga pag-ulan dahil sa amihan. And the rest naman po of Luzon from Ilocos Region, Metro Manila, down towards Batangas, makakaranas naman po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon at meron din po tayong mga pag-ambon dahil po yan sa amihan. And the rest naman po of Southern Luzon, dito sa may Mindoro provinces and also sa may Albay and Sorsogon, expect po natin generally maliwalas ang ating panahon. So mainit at malinsangan sa umaga, may mataas na tsansa ng thunderstorms pagsapit po ng hapon and gabi. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura kung saan sa mga aakyat po dito sa may Baguio City, asahan po natin mabababa na po yung ating temperatura. Bumababa na siya hanggang 13 degrees Celsius bukas. So 13 to 22 degrees Celsius. Dito naman po sa may Lawag and Tuguegarao, asahan mas bumababa na hanggang 22 degrees Celsius yung kanilang minimum temperatures. Ngunit dito po sa baba, sa may Metro Manila, Tagaytay and Legazpi, asahan naman po yung maximum temperatures na hanggang 30 degrees Celsius pa rin po. Pumunta naman po tayo dito po sa may Palawan kung saan po apektado pa rin po sila nitong low pressure area. So expect pa rin po natin Palawan na lamang po yung makakaranas ng mga pag-ulan dahil po sa LPA or yung remnant na lamang po ng low pressure area. At malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, expect natin generally fair weather conditions, mainit at malinsangan, magdala tayo ng mga payong at mga tubig para iwas po dehydration.
Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamababa sa may Kalayaan Islands hanggang 29 degrees Celsius lamang yung kanilang maximum temperatures. Ngunit dito naman po sa may Iloilo, sa may Tacloban at sa may Cagayan de Oro hanggang 31 degrees Celsius naman po ang kanilang maximum temperatures. 32 degrees Celsius naman po sa may Puerto Princesa City and sa may Cebu at matataas po yung ating temperatura dito po sa may southern parts ng Mindanao hanggang 33 degrees Celsius sa may Zamboanga at hanggang 34 degrees Celsius naman sa Davao City. At para naman po sa ating 24-hour rainfall outlook, meron pa rin po tayong mga malalakas na mga pag-ulan sa may Cagayan at Isabela. Bukas po yan ng hapon. So expect pa rin po natin hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan na maaari nga po magdulot ng mga localized floodings and yung mga localized landslides. At ito naman po, magpapatuloy pa rin po yung shear line natin dito sa areas na to hanggang pagsapit po ng Wednesday afternoon. At para sa ating sea conditions, may nakataas pa rin po tayo na gale warning dahil po sa matataas na mga pag-alon dahil sa amihan dito po sa eastern seaboard ng northern Luzon, kaya't bawal pa rin po maglayag yung ating mga kababayan dyan. Other parts naman po ng Luzon, moderate to rough sea conditions po tayo at sa Visayas and Mindanao, asa naman po yung katamtaman at banayad lamang na mga sea conditions, kaya't malaya po makakapaglayag yung ating mga kababayan dito. At para naman po sa ating 3-day weather outlook, inaasahan po natin magpapatuloy yung epekto ng shear line, yung amihan at possible yung easterly. Simulan po muna natin sa pangunahing lalawigan dito po sa Luzon. Sa may Metro Manila, asahan ang amihan. So bugso ng hangin pa rin tayo at meron pa rin po tayong generally partly cloudy to cloudy skies na may mga pag-ambon from Wednesday hanggang sa Friday. At dito naman po sa Baguio City, lumalamig na nga po ang simoy ng hangin at posible yung minimum temperatures na hanggang 14 degrees Celsius to 23 degrees Celsius. So, expect po natin, makulimlim pa rin po yung panahon natin dito sa Baguio City for the next 3 days. Sa Legazpi naman, expect natin generally fair weather condition hanggang Wednesday, ngunit pagsapit naman po ng Thursday ay may epekto po or magkakaroon ng mga makulimlim na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat starting po sa Thursday hanggang sa Friday. Doble ingat po sa ating kababayan. Dumako naman po tayo dito sa may Visayas kung saan tuloy-tuloy naman po yung maliwalas na panahon. Mataas lamang po yung tsansa ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi dito po sa Metro Cebu, Iloilo City and sa Tacloban City. At dito naman po sa Mindanao, asahan din po natin generally fair weather conditions din po tayo. At yun nga po, wala pa naman po tayong inaasahan na sama ng panahon in the next 1 to 2 weeks. So sana nga po magtuloy-tuloy po ito. Para naman po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po'y lulubog mamayang 5:27 p.m. at sisikat naman po bukas ng 6:10 a.m.